Pag tumunog ang alarm clock, 5 a.m., 6 a.m., so gigising na, lahat gumagayak na. Pero alam nyo ba, ito ang isa sa pinakadelikadong oras sa buong araw. Between 5 to 6 a.m. hanggang 12 noon. Bakit kamo? Because ang hypertension ninyo ay may ginagawa sa katawan natin na most likely hindi alam ng mga hypertensive patients. At yan ang pag-uusapan natin. At syempre, practical BP control tips sa umaga galing kay Dr. J. So, let's go! So, this video can save your life. So, panoorin hanggang dulo. And paki-share. Kung meron kayong kilalang hypertensive, nagde-develop pa lang maging hypertensive, or may lahi ng hypertension. So, paki-share yung video. Dr. J po, isang internist and cardiologist, Camarin Doctors Hospital. So, what happens to our blood pressure? Pagka tulog tayo, lalo na pag nag-settle down na tayo at nag-deep sleep na, naturally, meron tayong tinatawag na nocturnal dip. So, ano ba yung nocturnal dip? So, ito yung normal na pagbaba ng blood pressure natin kapag tayo ay sleeping. And, more than 10% yan. So, maabot siya ng 10 to 20% drop. So, bumababa talaga. Kung ang BP mo ay 130, bumababa siya ng 10 to 20%. So, malaki yon, malaki. 12, parang 12 millimeters mercury hanggang 20 millimeters mercury. So, pwedeng bumaba ng 100 yung blood pressure ninyo. So, yan ang nangyayari sa nocturnal dip. At nagpapahinga yung puso natin. Mabagal din yung heartbeat natin. Okay? Pero, pagdating po ng madaling araw, may tinatawag tayong variation. Okay? Diurnal variation. So, tumataas na yan pagdating ng 5 a.m. Nagpipik na yan, and then hanggang 12 noon, mataas ang BP. Okay? Nag-i-spike. Normal po yung spike na yan. Okay? Kaya, mas maganda, mababa na yung BP mo bago mag-alas 5 ng umaga. Para kung mag-spike man, hindi ganun kataas. Gets nyo? Kaso, ang siste, sa mga uncontrolled blood pressure, uncontrolled hypertension, mataas na yung baseline nila. And then, hindi pa sila nagdidip. Kung 130, 140 ang baseline, hindi pa nagdip, mas tumaas pa, nag-reverse dipping, naging 150, 160. Itataas siya ng 5 a.m., naging 170, 180. Ayun na, yung sinasabi natin. Okay? Doon na nangyayari, pagdating ng alas 5 ng madaling araw, doon nangyayari yung most dangerous event. Okay? Nagiging prone to heart attack and stroke. Or, pwedeng mataas lang na BP, pero masakit ang ulo, nagsusuka. Kaya, dumadami ang pasyente sa emergency room ng mga ganong oras. So, akala nila, pag madaling araw, pahinga na sa emergency room. Hindi po, mas busy po yung mga doktor ninyo sa emergency room ng mga ganong oras. Kasi meron tayong adrenaline. Okay? Tumataas po yung cortisol at adrenaline sa mga ganong oras. Coincides with the increase in blood pressure. At kapag ganyan po ang nangyari, pati heart rate bumibilis. At pag hindi kayo manage at wala kayong maintenance, so definitely, magsisearch po ang BP ninyo. Pwede siyang umabot ng 180, 200 over 100, or 220 over 110. So kaya po ito ay nangyayari. Most of the heart attack sa morning, most of the stroke sa morning, and most of the sudden death occurs also pagdating sa umaga. So, paano na lang kapag hindi nyo na-inom yung gamot ninyo? Diba? So, pwedeng tumaas yan kapag hindi na umaabot sa magdamag yung epekto ng blood pressure ninyo. That is why kailangan talaga na mo-monitor din ninyo at na-check sa doktor ninyo kung
ano yung pattern. Kaya meron tayong ambulatory blood pressure monitoring. I usually request this to my patients. Regardless kung meron silang home BP monitor, meron pa rin tayong ambulatory BP. So I can see, nakikita ko yung 24 hours behavior ng blood pressure nila. For kung saan ng spikes at pagtulog na sila, gaano ka baba yung dinadrop ng blood pressure. So, kaya minsan kasi may mali doon sa pag-monitor ng blood pressure. Ang tanong ng pasyente, Dok, ano bang oras pinakamaganda i-monitor ang BP? Ang sagot natin, mas maganda siya i-monitor sa morning. Okay? So, 3 beses siya i-monitor. Morning, within 1 hour pagkagising, bago inumin ang medicine, bago mag-breakfast, at bago ka magkape. Okay? So, sa umaga, 3 beses yan. Okay? Bago ka mag-inom ng gamot, bago ka mag-almusal, at bago ka uminom ng kape. So, quiet lang yan, nakaupo, and then, kuha na ng BP. Sa gabi naman, kapag nakarest ka na ng 5 minutes before bedtime, pwede ka na mag-check ng BP. So, 3 beses sa umaga, then kunin natin yung average. Okay? So, importante ito. Kasi meron tayong tinatawag na surge talaga sa morning. Kaya dapat ma-determine natin. Ito yung i-report niyo sa doktor ninyo pag nagpa-check up kayo. Okay? So, pag nag-measure tayo ng BP, dapat nakaupo tayo, naka-sandal yung likod. Okay? Tapos yung paa nakababa, naka-ano sa floor. Okay? Hindi siya naka-D4 or nakatingkayad. Okay? Tapos yung ating BP cuff, naka-level yan sa heart. Yung naka-level siya. And then rest muna ng 5 minutes and then bawal magsalita pag kinuha yung blood pressure. Huwag nyo nang tanggalin yung mga relo, sing-sing, no? Tinatanggal ng ibang patient. Hindi na po kailangan. No? So, huwag nakatayo, no? Huwag nakatayo or nakahang or pagkagising, BP agad. Okay? O kaya, pagkakape nyo, tsaka kayo magtitake ng blood pressure. So, ganun po. Para ma-avoid natin yung false increase ng blood pressure. May mga false reading po kasi para maiwasan natin. So, may positioning at may timing. So, 3 readings siya. 3 readings, 1 minute apart. Okay? Pag nagkuha ka ng BP, na-read na siya, wait ka muna ng 1 to 2 minutes. Huwag yung pagka-BP, stop, and then BP agad. Sunod-sunod. No? May ipit yung ugat. No? Masakit po yun. Masakit po yung sa braso kapag iniipit siya ng BP cuff. No? Isipin mo, iipitin mo sunod-sunod, di ba? So, hindi siya ganun na sunod-sunod, ha? Mag 1 minute interval kayo for the 3 blood pressures. Okay? I-record sa papel. Pinaparecord ko yan, kaya pag pumunta yung mga pasyente, dala-dala na yung notebook. Dok, ito po yung BP ko, may oras pa yan. Minsan nga, oras-oras eh. Kung nako, ang gamot ko sa inyo, ang advice ko po, huwag na po kayo magkuha ng blood pressure. Kasi, lalong tumataas pag nalalaman niya. So, umaga lang muna. Okay? Pero pag extraordinary talaga yung BP, you need to report talaga agad sa doktor para maagapan natin, mapababa natin yung BP. Okay? So, i-record ninyo, ha? Ang target pa rin natin based on the ACCHA guidelines ng 2025, ang pinakamagandang BP is less than 130/80. Okay? For most patients. Sa Pilipinas, ang target natin 140/90 for the most. Less than 140/90. Okay? So, you talk with your doctor. May mga data tayo, the lower, the better. Kung kaya natin ng 120/80, edi mas maganda. Pero, pinaplano po yan with your doctor. Okay? So, kailan dadalhin sa emergency room? Laging tanong yan. Dok, nakatatlong clonidine na ako, nakatatlong gamot na ako sa ilalim ng dila, kaya nagpunta na ako ng emergency room. Yun yung mga, Dok, nakatatlo na akong clonidine, kaya bumaba na, kaya hindi na ako nag-emergency room. So, ito yung mga common na binabanggit ng ating mga pasyente. So, go to the emergency room kapag ang BP mo ay 180/120. Okay? Immediate. Punta agad. 180/120. Lalo na
Kung ikaw ay may headache, sakit yung ulo, chest pain, hinihingal ka, nahirapan kang huminga, biglang sudden, nawala agad yung paningin mo, o kaya biglang nagkaroon ng panghihina sa mukha, tapos biglang nag-slurred ang speech ninyo, o biglang humiga at nagkumbulsyon, o kaya parang nahihibang. So kapag nangyari yan, talagang you need to go to the emergency room ASAP. Okay? Ang tawag kasi dyan, hypertensive emergency na. Emergency na po yan. May mga gamot po tayo sa suwero na pinapadaan para mapababa yung blood pressure at a certain point. Okay? So, wag nyo nang hintayin pa. No? Wag na muna magpabili agad ng gamot at tsaka hintayin. Baka maunahan tayo. Okay? Sabi nga natin, Tridor, ang blood pressure, silent killer siya. Sabi nga na, walking time bomb. At ang 5 to 6 a.m., dangerous time of the day. So, you go to the emergency room. So, ngayon, kapag 180 over 120, pero wala kayong nararamdaman, BP lang, pero normal naman ang pakiramdam ko, Doc, ang tawag naman natin yan, hypertensive urgency. So, relax. I-take ng mas maaga yung gamot ninyo. I-monitor every 30 minutes. Kapag hindi pa rin bumaba in 2 hours, mag-proceed na po kayo sa emergency room. Okay? So, ito po yung mga reminders natin. So, ang next question dyan is timing of the medicine, di ba? So, ano ba dapat ang pag-inom ng gamot? Sa umaga o sa gabi? Depende. Case to case. Kung ang take nyo ng gamot is every morning, so dapat every morning, yung oras na yon, yun din yung oras ng pag-inom ninyo ng gamot. So, regularity po. Regularity. Ngayon, kung gabi naman, regular din sa PM. Okay? Ngayon, kung dalawang gamot yan, pag hindi kaya ng isang gamot sa umaga, nag-a-add tayo sa evening para magkaroon tayo ng 24-hour coverage ng BP control ninyo. Okay? Kaya importante, may monitoring, may check-up, may follow-up. So, consistent tayo doon sa pag-inom ng gamot, ha? Kasi iba iinom, makakalimutan, iinom, makakalimutan. So, back and forth. Sino ba ang ganyan? Sino ang back and forth uminom sa inyo ng gamot? Iinom, 3 araw, stop, and 2 days, then 3 days. Ang dahilan, nakakalimutan, walang stock, di ba? Mga ganyan. So, sino sa inyo yung ganyan? So, gawin nyo pong regular. Once na hypertensive po kayo, talaga ng kailangan i-maintain ninyo ang regular na intake ng medications. Okay? So, ano ang BP survival plan natin? Okay? Morning BP survival plan ni Dr. J para sa inyo. So, wake up, pagkagising, rest ng 5 minutes, i-take yung BP before the medicine, before breakfast, and before taking the coffee. Then, 3 readings po yan. 1 minute apart. Okay? I-record. And then, kunin natin yung average. Okay? Pag ang BP 180 over 120, may nararamdaman, ER agad. Huwag na magdalawang isip. Pero kung walang nararamdaman, i-monitor every 30 minutes. Kung 2 hours, mataas pa rin, magpunta na po sa doktor ninyo. Okay? And take your medicine same time of the day. Every day. No? Every day. Hindi every other day. Hindi MWF. So, share this video sa mga hypertensive patients, yung mga kakilala ninyo, sa kamag-anak ninyo, sa co-workers ninyo. Like and subscribe kung nagustuhan ninyo yung content natin. So, I'm Dr. J. Vison po. Dr. J. Subaybayan ang presyon. Mabuhay ng matagal. Gagaling ka.